Unknown number ang tanging nakasulat at walang kahit anong numerong ipinapakita. Huli na nang mapansin ko na may paliko sa kalsada na aking tinatahak. Nahulog ang aking sasakyan sa bangin nang nakabaliktad patungo sa dagat. Mabilis na lumubog ang aking sasakyan patungo sa pinakamailalim ng dagat. Hindi pa tuluyang pumapasok ang tubig. Tinanggal ko ang aking seatbelt at pinilit kong buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit ito ay nakalak. Si Mark ay isang call center agent. Napaka-advance na ngayon ng ating teknolohiya. Ang account na hawak niya sa kanyang trabaho ay car security system ng mga bagong sasakyan. Magugulat ka sa sistema na ito dahil nandito ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong sasakyan. Malalaman mo kung nasaan ang sasakyan mo at gaano kabilis ang tinatakbo nito. Bukod pa doon, may special features ang sistema dahil sa bawat tawag mo ay konektado ang pulis at otoridad sa iyong linya. Kahit manakaw ang kotse mo, pwede mong itawag ito at sabihin na pahintuin ng makina ng sasakyan o ilak ang pintuan ng sasakyan nang sa ganoon hindi na makakalabas ang magnanakaw o ang taong nasa loob nito. Ito rin ang naka-install sa sistema sa loob ng kanyang sasakyan. Sa tagal ng kanyang trabaho at account, marami na rin siyang na-encounter na tawag mula sa mga stalkers. Magkarelasyong walang tiwala sa isa't isa at iyong mga taong nakarnap ang kanilang sasakyan. Pero kasama na rin dito ang mga prank calls ng mga taong walang magawa sa buhay. Madalas na nagpa-prank call ang kanilang account, ang taong akala mo ay laging nasa banyo. Dahil sa tunog ng kanyang boses, wala siyang ibang sasabihin kundi, "I'm locked." Matagal na siyang tumatawag. Simula pa lang na napunta siya sa ganitong account, ay nakakausap na niya ang misteryosong manloloko sa kabilang linya. Noong una ay akala niya ang headset lang niya ang may sira dahil tuwing nasasagot niya ang tawag nito, para bang napakahina ng boses at kulob na para bang may nakatakip sa kanyang mikropono. Sa kadahilanang ito, kaya madalas nilang pinapalitan ng kanyang TL o team leader ang kanyang headset. Dumating ang araw na napansin niyang parang paulit-ulit na lamang siyang tinatawagan at iisa lamang ang kanyang sinasabi kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na itanong sa mga katrabaho niya kung nakakatanggap ba din sila ng ganoong klaseng call. Natawa sila nang sabihin niya na isa lang iyong prank caller. Ang iba niyang katrabaho ay iba naman ang naging pahayag tungkol dito. Baka isang empleyado daw yon sa aming kumpanya at tinetesting lang ang kapasidad at pag-handle ng tawag ng mga agents. Pero sa sumunod na araw ay binawi rin ng mga katrabaho niyang nagsabi na isang empleyado ang tumatawag dahil ibinalita daw nila ito sa kanyang supervisor at sinabi sa kanilang hindi galing sa kumpanya ang call na yon dahil matagal na rin daw nilang tinatrack o inaalam kung sino at saan ang gagaling ang call. Ngunit lagi silang bigong malaman dahil unknown number ang tumatawag. Sa huli ay naisip na lang talaga nila na isang taong walang magawa sa buhay ang tumatawag sa kanila. Upang makapanloko, sa dalas niyang tumawag at manloko, siya ay aming binansagan na CR boy. Dahil nakakatawa man isipin, para siyang laging nasa CR tuwing kakausapin namin. Naniniwala naman ako sa aking mga katrabaho dahil mukhang iisa lang naman ang laman ng kanilang mga sinasabi na manluloko nga talaga ang tumatawag sa aming account. Kabisado na ng lahat ng mga empleyado ang tunog na nagmumula sa kanyang mikropono na para bang may MP3. May MP3 lang ito at nakaloop at piniplay sa aming taenga. Hanggang sa mga araw na ito ay natatanggap pa rin namin ang ganitong klaseng call kada oras. Patuloy lang namin itong sinasagot kahit na alam naming niloloko lang kami at hindi naman mareresolba ang problemang kanyang sinasabi dahil
hindi namin makuha mula sa kanya ang mga kailangan naming impormasyon tungkol sa kanyang sasakyan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap niyo ay hindi na siya magsasalita pagkatapos niyang masabi ang kanyang problema. Ang tawag sa mga ganitong klaseng tawag ay ghost call. Ako ay gumising isang araw 6:00 ng gabi. Naghanda ako para pumasok sa aking trabaho. Umalis akong masaya. Gamit ang aking kotse. Hindi alam kung 25 ngayon kaya susweldo na naman ako. Alam kong 25 ngayon at susweldo na naman ako. As usual, dumating ako ng mas maaga sa shift ko kaya may pagkakataon pa akong magpahinga sa lounge ng aming opisina. Tinext ko ang girlfriend ko dahil may plano kaming lumabas mamaya. At sinabi ko sa kanya na tawagan niya na lang ako kapag tapos na ang oras ng kanyang trabaho. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ang cellphone din sa kanilang workplace. Itinago ko na lang ang aking cellphone din sa bag at inilagay ito sa loob ng aking locker. Pagkatapos ng ilang minuto ay pumasok na rin ako sa loob ng aming workplace. Dito ko nakasalubong ang aking kaibigan na pa-out sa kanyang shift. Nag-usap kami sandali sa aming mga lakad pagkatapos ng trabaho. Sa kalagitnaan ng usapan ay pinasok niya si CR Boy na kanya raw nakausap bago siya mag-out. Biniro ko siya na dapat niloko niya rin ito ng pabalik. Pagkaupo ko sa aking pwesto ay bumungad agad sa akin ang pinakaunang tawag ko sa aking shift. Sinagot ko kaagad ang tawag at ibinigay ang aking pangunahing salita. Hello? Thank you for calling. How can I help you today? Sumagot ang aking kausap at nagsabing, I'm locked inside my car. Sa tunog ng mikroponong akala mo ay may sira dahil sa hina at hindi malinaw na pagkasabi nito. Sino pa nga ba ang kausap ko? Siyempre, si CR Boy. Dahil alam kong hindi na siya sasagot pa sa aking mga hinihinging impormasyon. Itinanong ko na agad, Sir, are you still there? Wala akong marinig sa sagot kung hindi ingay lang na nagmumula sa kanyang mikropono. Dahil hindi ko pwedeng ibaba agad ang telepono hanggat hindi pinuputol ng aking kausap ang linya. Inulat ko ang aking tanong na, Sir, are you still there? Tanging kaluskos lang talaga ang aking naririnig at ingay na para bang nakakulob ang tunog. Sa huling beses, tinanong ko siyang muli, Sir, if you're still there, please respond. Walang sumagot. At iyon na ang senyales na pwede ko na ibaba ang telepono. Thank you for calling. Ang mga sumunod na tawag na aking natanggap ay yung mga normal na calls na kung saan nakakausap ko ang mga may-ari ng sasakyan na nagpapatrace kung nasaan ang sasakyan nila. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatrabaho ay niremind kami ng aming team leader na lunch break na. Sa oras na ito, lumabas ako na aking mga katrabaho upang kumain kasama sila sa fast food restaurant. Magkakasama kaming kumakain at nagkukwentuhan. Pero pinigil ko ang masayang kwentuhan at ipinasok si CR Boy sa usapan. Tinanong ko sila, Have you received the call from CR Boy? Yes, I did. Sagot ng nakararami. May isang nagsalitang at sinabing, I would really like to know who is the person behind that prank. Napaisip ako sa isasagot. Pero ang sabi ko, is he really a prank caller? Maybe he really needs help and we keep on rejecting his calls. Nagsitawanan sila sa aking sinabi. My man, you got overdosed by eating too much noodles. Tumawa ako at nakisama. Bumalik ako sa opisina at nagsimula na magtrabaho ng may tanong sa aking isip. Gusto ko siyang makausap ulit. Gusto ko siyang matulungan. Nakatanggap ulit ako ng maraming calls. Ngunit ni isa sa mga yon ay hindi si CR Boy. Nagpatuloy ang oras ng pagtatrabaho ko. Patuloy ako sa paghihintay sa tawag ni CR Boy. Natapos na ang oras ng aking trabaho. Nalungkot akong isipin na hindi ko siya kausap muli sa araw na to. Kasabay kong lumabas ang iba ko pang mga katrabaho sa opisina
Dali-dali kong itinanong sa kanila kung nakausap ba nila si CR Boy sa huling pagkakataon. Masaya silang nagsabi na hindi na nila nakausap ang misteryosong caller. Nagpasalamat pa sila dahil tumigil na daw ang pagtawag niya. Kada oras kasi ay tumatawag ang taong yun, pero sa huling mga oras ng kanilang trabaho ay hindi na. Nagpaalam na ako at kinuha ang aking bag sa locker. Umalis ako sa opisina gamit ang aking sasakyan. Alam kong walang masyadong dumadaan sa ganitong gabi sa kalsada, kaya habang nasa kalsada pa uwi, tinext ko ang aking girlfriend at nagsabing, "My work's done. Call me if you're still awake." Minabuti ko nang isara ang bintana ng aking kotse dahil may ingay ang tunog ng hangin at katabing dagat na humahampas sa hangin ng kalsadang aking tinatahak. Matapos ang 5 minuto ay nakatanggap ako ng tawag. Gamit ang isang kamay, sinagot ko ito ng walang pag-alinlangan dahil alam kong girlfriend ko ang tumatawag. "Hello, Han? I'm just about to go home and I'm on the road. Let's meet later, okay? I'll just take a nap." Hindi siya sumagot, ngunit nakarinig ako ng pamilyar na tunog. Ang ingay ng mikropono ni CR Boy. Mahina kong sinabi, "Hello?" Nagsalita siya at sinabi, "Thank you for joining me." Mabilis kong inalis ang cellphone sa aking tainga at tiningnan ang screen upang makita ang numero ng taong tumatawag sa akin. Napatitig ako ng matagal at bumungad sa screen ng aking cellphone. Unknown number, ang tanging nakasulat at walang kahit anong numerong ipinapakita. Huli na nang mapansin ko na may paliko na kalsada sa aking tinatahak. Nahulog ang aking sasakyan sa bangin nang nakapaliktad patungo sa dagat. Mabilis na lumubog ang aking sasakyan patungo sa pinakailalim ng dagat. Hindi pa tuluyang pumasok ang tubig. Tinanggal ko ang aking seatbelt at pinilit kong buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit ito ay nakalock at sa hindi malamang dahilan ay hindi ko ito ma-unlock kahit nasa loob ako. Sinubukan ko ring ibaba ang salamin ng kotse, ngunit ang motor nito ay hindi na gumagana. Hindi ko na alam ang gagawin. Pinilit ko nang basagin ang bintana ng aking kotse, ngunit hindi ko magawa. Unti-unti nang napupuno ng tubig ang loob ng aking sasakyan. Sa aking pagkataranta, naisip ko na tawagan ang numero ng car security upang ipa-unlock ang aking kotse at maalarma ang mga pulis. Bago pa man mabasa ang aking cellphone at tuluyan ng mapuno ng tubig ang loob ng kotse, nasabi kong, "I'm locked."